Ano yung natandaan natin sa last series natin? Ano yung title ng series natin last month? Mark of an effective personal ministry. So yung result ng effective ministry is to reach out those who are unsaved. So ngayon naman, bakit ito yung naging series natin? Bakit biglang pumasok yung church? Di ba? Karamihan pa rin sa notion natin. Naalala nyo po sa survey natin na ginawa? Di ba? Marami pa rin ang naniniwala na hindi mo na kailangan mag-church. Di ba? Hindi mo na kailangan maging miyembro ng church. Basta mabuting tao ka, naniniwala ka kay Jesus Christ, nananalangin kayo magpapamilya, nagdadasal ka sa yung mga sa kwarto mo, di ba? Okay na yon kahit hindi ka na magsimba. But kung titignan po natin, part ng ministry ng isang Kristiyano ay maging parte ng isang bahay panambahan o yung tinatawag po natin na church. Amen po ba? Amen. So, ang series po natin is about the universal church of God. Ano ba ibig sabihin ng universal? Pangkalahatan o lahat pwede, di ba? So another term po, kagaya nga po ng sinasabi natin, the word universal is pwede ding sabihin Catholic. In the old kwan po niyan, kaya ang sinasabi Catholic Church. Ibig sabihin, the universal church. Pero dahil po yung church, isang naging sentro is sa Rome, kaya nagkaroon po ng tinatawag na Roman Catholic Church. So iba po yun ha. Iba ang Catholic Church, iba yung Roman Catholic Church. Kasi nangyari doon, the church in Rome po ang ibig sabihin. So now, we will go deeper with the book of Acts kasi sabi ko nga, ang resulta ng effective personal ministry is that salvation may reach out. So ano yung channel na ginagamit ng Panginoon ngayon? Yun po yung pag-aaralan natin, which is the Church of God. So yung salitang church in the New Testament, una po natin siyang mababasa in the first 3 verses in the book of Matthew, chapter 16, verse 18, chapter 18 verse 17 at saka Acts 2:47. So yan po siya. Sabi niya sa Matthew 16:18, di ba? Ba't ang tahimik po ang lahat? Sabi kasi ni Kuya Jess pala kanina, pay attention. Yan, thank you. Focus pala. Sorry naman. So, my church, di ba? Ito yung madalas na ginagamit. Sabi dito, upon this rock, I will build my church. Di ba? May church na nag-claim na yan, na kami. Yung church na yon, di po ba? Maraming church na nag-claim. So makikita po natin. And then, ano ba yung ibig sabihin ng salitang church? Sabi nga, in biblical terms, church means called out once. Ibig sabihin, ecclesia. 2 words po siya, ek at saka ecclesia. Ibig sabihin, tinawag ka mula sa karamihan. Yun po yung ibig sabihin ng church. Amen po ba? Review lang po muna tayo. So yung review po natin is 30 minutes plus the message is 40 minutes, 1 hour, 15 minutes tayo ngayon. Hindi, mas maganda nang ko kaysa sabihin ko maiksi lang, di po ba? So yun, pero biro lang po yun. So narinig na po ba natin yung term na you are the church? Na ikaw, ako, ang simbahan. Tama po ba? So sometimes, naririnig natin na sinasabi sa atin, ikaw yung church, di ba? You are the church. Because Christ is in you, you are the church. Pero kung titignan po natin ang biblical usage ng salitang church, makita po natin, yung lahat po ng hinighlight ko, a gathering of citizens, an assembly of the people, the assembly of Christians, an assembly of Christians. Kaya makikita po natin, para ang tinuturo po natin, ang isang Kristiyano, hindi pwedeng solo flight lang. Ang isang Kristiyano, hindi pwede na parang ninja, na hindi nakikita. Kapag may mission lang siya, saka nakikita. So, kapag sinabi natin, based on this meaning, you are not the church. Ibig sabihin, individually, you cannot say you are the church. Because we are the church. Because the Bible teaches the meaning of a church is assembly of. Ibig sabihin, tayo.
So, hindi mo pwede sabihin, ako lang yung simbahan. So, ibig sabihin, nagiging simbahan tayo when we become the members of the Assembly of Churches. So, kung babalikan pa rin po natin sa Acts 1:18, ano po yung mission na ibinigay sa church? Sabi doon, you shall be my witness. So, balikan po natin sa mga hindi po nakapalo sa ating series. Makita po natin yung salitang you. Sino ba yung tinutukoy na you dito? You, una ang sabi dito, ang tinutukoy dito is yung mga disciples. So makikita po natin during the last part ng Book of Luke, bago po mag-ascend si Lord Jesus Christ, ito yung iniwanan niya ng bilin dito sa Acts 1:18. So ilan pa lang po sila? Sabi, sino po nakalala sa series natin? Nasa ilan? 12? O around 70 people? Oh, sa upper room. Around 70 people, di po ba? So makikita po natin yung disciples na to, kung makikita po natin, it will support, sabi nga itong disciples na to, the supporting verse of these disciples is mababasa po natin sa Acts 2:41-47. So sabi natin, sino ba itong mga disciples na to, pastor? So yung mga disciples na to, those who receive His words, those who continue this steadfastly, those who believe, sila yung mga disciples na tinatawag. Sila yung tinatawag po natin na early church. Amen po ba? Kaya nga po sinabi dito, at sila rin yung nagpapatuloy. Kaya nga po yung the church na yan is makikita po natin, ito po sila. Yung mga nagpapatuloy, they are called the church in the New Testament. Amen po? Amen. So, makikita rin po natin, nabanggit ni Kuya Jess sa prayer niya kanina about redemptive plan. So, lahat po ng nangyayari, all throughout the New Testament, all throughout the Bible, it fulfills one thing. God's redemptive plan for humanity. So, paano natin mauunawaan ito? Paano natin i-connect? Kasi, kung pag-aaralan natin ang Bible, apart from the plan of God, pwede natin i-apply kung ano yung pansarili nating interpretation. Pwede natin i-apply sa kung anong yung nangyayari sa mundo natin ngayon. But if we understand that everything that the Bible teaches is in accordance with God's redemptive plan, maunawaan po natin na yung perspektibo nito, kaya nangyayari ang lahat ng bagay ay may isang purpose. For God to complete His redemptive plan towards humanity. Ang tanong ngayon, sino ba yung kaparte ng redemptive plan ng Panginoon? But before we go to that, at alam ko pa na ituro naman na po natin na maraming beses yon. So, we will just make, sabi nga, the redemptive history. Just a reminder pa rin. Kasi we cannot understand the purpose of the church if we do not go back to the history why kailangang ma-establish yung church. Bakit sinabi ng ating Panginoon, on this rock, I will build my church. So, in redemptive history, alam naman po natin, una, there is the creation, Genesis, tama po ba? And there is the fall of man. Then after the fall of man, nagkaroon ng pagkakasala. Tama po ba? After ng pagkakasala, meron judgment. Tama? After ng judgment, there is the promise. Ano yung promise na yon? The seed of the woman will crush the head of the serpent. So, ano yung seed of the woman na yon? That is the Messiah. Ano yung purpose ng Messiah na yon? Para siya yung maging kasagutan dun sa judgment na iuukol sana sa sangkatauhan. Tama po ba? So, this the promise, ito po yung tinatawag po natin na God's redemptive plan. But how God accomplishes His plan. So, una, sabi nga, nung pinalabas si Adam and Eve sa garden, nagkaroon sila ng anak. Sino po? Si Abel and Cain. So, ang sabi, the seed of a woman, yung anak mo, is siya yung magiging Messiah. So, makita po natin, dalawang anak niya, sino po yung natira? Si Cain. So, pwede pang dumaan sa kanya yung seed of a woman. Hindi pwede kasi pinatay niya yung kanyang kapatid, di ba? So, ano nangyari? For God to do that plan, dahil kay Abel sana, pero pinatay naman ni Cain si Abel, anong nangyari? God again needs to give another channel for His redemptive plan. At sino yung binigay? Si Seth. Yan. So, after kay Seth, makikita po natin sa Genesis 5, ito na po yung genealogy. Diyan na po makikita natin Tower of Babel and everything. And then, until dumating sa time ni
Noah. So after ng time ni Noah, di ba? Ilan na lang silang natira? 8. Tama po ba? So saan ngayon pupunta yung seed of a woman? Hindi pwede kay Ham and Japet. Bakit? Kasi nagkasala sila. Bakit? Di ba? Kasi tinignan nila yung kahubaran ng kanilang tatay nung nalasing si Noah. Tama po ba? And then, pero meron nag-iisa, si Shem, na hindi nagkasala. So through him, dito nanggaling yung si Nahor, si Terah, at si Abram. So nakita na po natin yung redemptive plan. So from Abram, makikita po natin sa Genesis 12, that is the call of Abraham. Ano yung sabi ng Panginoon? Iwan mo yung lugar mo at pumunta ka sa bansa na ipinangako ko sa iyo. Then, makikita po natin all throughout this, God builds a nation. So anong nation po yon? Israel. Out of the 12 tribes of Jacob or Israel? Jacob, which is later called Israel. So kung makikita po natin, from this until this part, until the ministry of Jesus, ang nangyayari po is God builds the nation, yung Abrahamic covenant where the promised seed will be born to, kung saan ipapanganak. So pagdating ng Messiah, sino yung Messiah? Ang ating Panginoong Hesus. So New Testament na po ito. So New Testament, so now nandito na po tayo sa the new channel for God's redemption. So ibig sabihin, the nation is complete, the first channel of redemption through this nation, the nation of Israel, through the lineage of David, Jesse, through the lineage of Abraham, the Messiah is born. Tama po ba? So, nandito tayo ngayon sa tinatawag nating the new channel of covenants, which is, mababasa na po natin in the book of Acts. Yan. Ang haba na introduction ko yan for the first time. Nahabaan na rin ako. So, meron tayong tinatawag na history of redemption. So, meron po ito sa Blue Letter Bible Institute. Meron po siyang course of history of redemption. Ito po ay itinuro ni David Shirley. So, yan po siya. So, sabi niya, there are 5 acts. So, ibig sabihin, may 5 parte ang redemptive plan ng Panginoon. So, bibilisan ko na lang. It involves 3 things. The nation, the church, and the new Jerusalem. So makita po natin dito, yung Act 1 to 3 is all about the nation. Mula kay Abraham hanggang kay David, mula kay David hanggang sa Babylon, mula Babylon hanggang sa ating Panginoong Jesus. So makikita po natin yan, supporting yan is Matthew 1:17. So sa Acts 4 ngayon, God establishes a new channel of redemption, which is the church. So, makita po natin in the book of Acts chapter 1 to 7, una, to the Jews, and next is to the Gentiles, chapter 8 to 12. Kaya yan po yung tinatakel natin. And the New Jerusalem, ito na po dun tinatawag po natin na eschatology na po ito, end times. Hindi na po natin itatakel yan. So, nagkaroon na ng rapture, yan na po yung final channel of redemption. Yan. Kuwan pa po natin para mas maunawaan po natin. Yan. So, yan pa rin siya. So, makita natin, Act 1, Act 2, Act 3. Makita po natin, una, building the nation of Israel. The nation has been divided. Bakit po nadi-divide yung nation of Israel? Because the enemy, Satan, is trying to stop yung accomplishment ng plano ng Panginoon. So, he tries to divide Israel. So, anong nangyari? Pero patuloy pa rin kumikilos ang Panginoon. Nagkaroon ng 70 years of captivity. Then, doon Acts 3, ni-restore niya yung Israel, di ba? Nehemiah, Ezra, di ba? Hanggang sa Malakay. And then, New Testament, Matthew, Mark, Luke, John, the Messiah is born. So makita natin, the nation is established, the nation is divided, God restores the nation, 400 silent years, the Messiah is born, the Messiah fulfills his ministry of reconciliation, and leave the disciples mandate to do the helper to help them. So makita po natin, bago nag-ascend ang ating Panginoon, after his resurrection, may iniwan siyang mandate sa atin. Ano po yon? To go and make disciples of all nations. So gagawin ba natin ito individually o kailangan natin gawin ito within the context of the church?
So, yan. Nandito na tayo ngayon sa tinatawag po natin na closing scene of Acts 3. So, anong nangyari po? Jesus' ministry is completed. He ascended into heaven. Yan po yung sinasabi ko. At ano yung iniwan niya? The gospel. Kaya nga po, napaka-critical sa bawat Kristiyano na maunawaan kung ano ba ang gospel. So, gospel is the good news na ang ating Panginoong Jesus can save us from the penalty of our sins. So yan siya. So meron na ngayong message na dala-dala yung mga disciples to preach and go to all nations. Di ba? Promised seed, yung Messiah dumating, yung Messiah namatay, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, pero nang ginawa niya, may iniwanan siya. Ito yung ipagpapatuloy nyo so that the redemption will continue. So the message of redemption will continue. So ano na yung dala-dala? Preaching the gospel to all nations. Kaya ito po yung sinasabi natin na mababasa natin in the New Testament, o ito po yung tinatawag natin in the dispensation of time na church age. Amen po ba? Amen. So, so, ito yung tanong natin ngayon, di po ba? Totoo naman itong tanong na to. Bakit church? Bakit hindi na lang mas pinalakas at pinatagtag ni Lord ang bayang Israel? Tama po ba? Bakit kailangan pang church? Kasi kung nakikita natin yung churches ngayon, churches mismo nagtatalo-talo. Sa loob mismo ng church, hindi magkakasundo-sundo. Iba-ibang church, isang Diyos ang kanilang sinasamba, pero hindi pa rin magkakasundo-sundo. Kaya nga po, valid yung tanong na to, bakit hindi na lang pinatatag ng ating Panginoon yung nation of Israel? So kung titingnan natin ang pagkakaiba between the nation and the church, makita po natin the nation is inclusive, the church is universal. Tama po ba? Para maging parte ka ng isang bansa, doon ka dapat ipinanganak, nakaregister ka doon, alam mo sabihin yung kanilang wika, di ba? Nanay at tatay mo dapat galing doon. Dumaan ka sa proseso para maging nationality ka ng bansa na yon. Pangalawa, the nation is national. Ibig sabihin, within the boundaries lang. The church is international. Ibig sabihin, kahit saan pwedeng pumunta. Pangatlo, the nation must be somewhere. Ibig sabihin, kung isang bansa ka, dapat nandito ka lang. Hindi pwedeng sa isang taon lilipat ka, doon ka pa rin. Pero the church itself can be anywhere. Kaya nga ang daming churches na naglalabasan. So makita po natin, this one kumbaga may boundaries siya, but the church has no boundaries. Tama po ba? Pangatlo, sabi niya, the nation is political, the church is non-political. Bakit? The church is about doctrines. Doctrinal, ibig sabihin, tinuturo kung ano yung tinuturo dapat sa Biblia. Pang-apat, pang-lima na pala, the nation is about law, the church is about the gospel. Pang-anim, under the nation, God dwelled in a temple or building. Tama ba? Under the church, God dwells in the believer. So, ibig sabihin, with the church, nakita po natin yung plano ng Panginoon. From confined into one nation, it expanded to each and every one of us. Kaya nga po, makikita natin in the history of redemption, makikita po natin ito. God establishes a new channel of His redemption. Ibig sabihin, tayo ngayon ito. Kaya dapat nating maunawaan yung purpose ng church. So, sabi diyan, una sa Jews and to the Gentiles. At kung matatandaan po natin, yung last verse ng tinuro ni Kuya Rod last week, sabi dito, because the gift of the Holy Spirit has been poured out on the Gentiles also. Kasi during that time, masyadong central into Jews lamang yung message of the gospel. Pero in the end of preaching ng chapter 10, makita po natin, it becomes universal because of preaching of Peter into household of, sino? Which is a? Centurion. Centurion. So, yan po yung magiging kwan natin. Kaya ang ating pong series ngayon is the Universal Church of God. So, isang chapter po tayo. So, isipin nyo yung 3 verses pa lang inaabot na ng 30 minutes.
30 verses po tayo ngayon. So, yan. Di bale, marami naman pong niluluto ang kitchen. So, Acts chapter 1 to 4. So, makikita po natin, ito po yung patuloy po natin itinuturo dito sa ating bahay panambahan to guide yung mga gumagawa po ng message. Meron po tayong sinasabi na in order for us to prepare a message, meron po tayong tinatawag na CIT, CIS, at PS. Ibig sabihin, central idea of the text, central idea of the sermon, and purpose of the sermon. Kaya nga po sinasabi natin, bakit ba ito yung i-share mo? Bakit ba ito yung i-BBS mo? Bakit ba ito yung ipinili mo? Because you have a purpose. So yan po siya. Pero hindi ko na po iisa-isahin yan. So nahati po ito sa tatlo, yung message ngayon. But on this part, hinati ko pa rin po ito sa dalawa. So you can take a picture na lang po kung paano natin ginawa yan. Yan. Just a reminder po sa mga preachers po natin. So, yan. Pakisama na po ako sa picture para may kung kayo, remembrance. Wag naman yung kwan lang, sama nyo naman po ako. Hindi ba kasya? Sorry naman. So, tingnan natin sa Acts 11 verses 30. Meron po tayong main topic. Una, the groundwork. Pangalawa, the Genesis. Pangatlo, the growth. Pang-apat is the generosity. So ito po yung tatalakayin natin when it comes to Book of Acts chapter 11. Yan. So, una, the groundwork. Kapag mag-uumpisa po tayo na magtayo ng isang bahay o isang building o yung mansion natin sa Pilipinas, ano yung una natin ginagawa? Foundation. But for us to establish the foundation, anong kailangan natin gawin? Tanggalin natin yung mga sagabal. Ano yung pwede mga sagabal dyan? Mga puno, mga hindi na kailangan nating linisin. So that is what they called as groundworks, which sabi nga in the Book of Acts verses 1 to 8, yan po yung makikita natin. Bakit po? So in verse 1, ang sabi dito, now the apostles, brethren who were in Judea, heard that the Gentiles had also received the words. Narinig nila yung nangyari sa tahanan ni Cornelius na nag-preach doon si Peter. Kaya nung pumunta si Peter sa Jerusalem, ano yung bungad nila sa kanila? Kay Peter? Sabi dito, you went into the uncircumcised men and ate with them. So sa halip na matuwa sila, ano nangyari? Sinita nila si Peter na bakit ka kumain kasama ng mga hentil o ng mga hindi tuli. Nakita po natin narinig nila yung nangyari, pero sa halip na matuwa sila, ano nangyari? Sinita pa nila si Peter. So, sinabi ni Peter ang nangyari. So, hindi ko na po babasahin ng bukas. So, sinabi ni Peter ang nangyari. Ibig sabihin, ikinwento at inulit lamang niya ang nangyari sa Acts chapter 10. So, kumbaga, point by point, ininarrate ni Peter yung nangyari simula nang ibinigay sa kanya yung vision hanggang sa mag-preach siya at ma-receive nila Cornelius yung Holy Spirit. Kaya ang sabi dito, yun po, kaya nga po yung verse 1, simula sa 2 pababa is inulit lamang yung nangyari sa Acts chapter 10. So, sabi dito, before the foundation is to be laid, groundwork must be done, clearing the prejudices. Ano ba yung sinasabi natin prejudice? Ibig sabihin na prejudgment na. Ito yung mga bagay na akala mo is mali, hindi tama, hindi dapat mangyari. So, para sa mga nasa Jerusalem, ang hindi dapat mangyari is si Peter ay mag-preach sa mga Gentiles. Kasi para sa kanila, salvation is only for the Jews. So, clearing the prejudice. So, paano na-clear yung prejudice? Una, God give the vision to Peter and to Cornelius. Parehas silang sumunod at nangyari yung plano ng Panginoon. So that is the groundwork. So makikita po natin, clearing the prejudice. Sabi niya, you went into uncircumcised and ate with them. Nagpunta ka na, nakikain pa. So ibig sabihin, may binayolate ka. Di ba? So makikita natin dito, basahin nga po natin, the biggest prejudice that the Jews has is the belief that they alone deserve to be saved. Sa kanila ipinangako ang kaligtasan. Tama po ba? Kasi yung pangako kay Abraham di ba? Pinangako kay Abraham. Sila ay
kumbaga, apo ni Abraham. Pero sa ating mga Kristiyano, sa atin, mga tao, the biggest prejudice that a Christian can have is the belief that they are saved because of the religious beliefs and tradition that they are born to. Tama po ba? Yung tradisyon, yung kinamulatan, kung saan kayo pinanganak, yung pinamana sa atin ng lolo't lola, nanay at tatay natin, that is the greatest prejudice. Kaya nga po, despite sa dami na ng naririnig natin, minsan, makukuhan pa rin natin, di ba? Pag uwi sa Pilipinas, babalik pa rin sila sa dati. That is the greatest prejudice. Kumbaga, ibig sabihin, hindi pa na-clear out yung bagay na yon. For us to clear that prejudice, we must let it go. At paano lamang mai-let go? When the truth is continually being preached to us. So sabi dito, but Peter explained to them in order from the beginning, saying, anong sabi niya? Ininarrate niya, di po ba? Sabi dito, God breaks the prejudices then and now sa mga taong binago na niya, the work and word of God must be presented in order for us to let go of the prejudices. May isang kapamaraanan lamang po noon kung paano break ni Lord yung prejudice ng mga Hudyo para tanggapin ang mga Gentiles is the same thing with us. The same message. The work and the word of God. If that is not enough, wala na pong ibang makapag-aalis nun. Only the work and the word of God can clear the prejudice ng isang mananampalataya. So, yan, makita po natin. So, nung ipinesent ni Peter yung nangyari, ano yung naging response ng mga nasa Jerusalem? Tinanggap po nila. Anong sabi ni Peter? God gave them the same gift as He gave us. Ang Diyos mismo ang nagbigay. Yung regalong natanggap natin ay katulad ng regalong ibinigay ng Diyos sa kanila. So ano yung sagot ng mga nasa Jerusalem Council? Then God has also granted to the Gentiles repentance to life. Kaya nga po patuloy nating itinuturo until we preach the truth at yun yung panghawakan ng isang tunay na magbabago. Saan man po siya mapunta, yun pa rin yung patuloy na panghahawakan niya. It's not related to how people do it, but it's always the work and the word of God. Yun lamang po ang channel for us to be changed. Sabi nga, kahit gaano kagaling yung nag-pre-preach, if ang pre-preach niya ay hindi po totoo, hindi tama, at yun ang pinanghawakan mo hanggang sa dulo, yun pa rin ang magiging kwan mo. At yun yung susubukin ni Lord sa buhay po natin. Kaya nga po, the responsibility of a preacher is to preach the truth, preach the work of God, kagaya ng ginawa ni Peter. Wala siyang idinagdag. Inulit lang niya yung nangyari simula yung vision niya hanggang nung mag-preach siya, hanggang nung bumaba ang Holy Spirit sa kanila. At na-convince yung mga nasa Jerusalem. So, the groundwork. So kung makikita natin ano yung prepared ng Panginoon sa groundwork, una, the apostolic authority has to be established. The right instrument had to be prepared. At pangatlo, bringing down the prejudice. So, ibig sabihin, kailangan may establish si Lord na authority. Sino yung authority na yon? Sila yung mga nasa unang naging witnesses. Di ba? Sa Acts 1:8 na tandaan po natin. The right instrument has to be prepared. Paano prepared? Through teaching, through fellowshipping, di po ba? And bringing down the prejudice. So yan po makikita natin, sabi nga po dito, sabi niya dito, nothing is worse than sending out an unprepared person to do a job. Importante na matibay ang pundasyon, ngunit importante din na may alam ang magtatayo ng pader na to. Di ba? Kahit gaano kaganda yung pundasyon ng isang bahay, kung hindi naman marunong mag-asintada ng hollow blocks, ano po magiging itsura? Marupok, pangit pa rin. So kailangan dalawa, matibay ang pundasyon at alam yung kung paano gawin ang isang bahay. So sabi pa dito, as we teach the word of God, strength is built. Doctrine becomes firm and strong. We must be able to transform doctrine into life, and by God's grace, prejudices will be changed by truth. Amen po ba? Amen. Yan. Pangalawa, Genesis. So after the groundwork is done,
mag-uumpisa na yung pag-usbong ng plano ng Panginoon. Genesis means the beginning. Ito na yung umpisa. So makikita naman natin dito, nabasa kanina ni Kuya Rod, ano yung resulta? Na-persecute sila sa Judea. Ano nangyari? Kumbaga na-scattered sila. Saan sila napunta? Ang sabi nga, napunta sila sa iba-ibang lugar. So makikita po natin, there's always a purpose. Na-scatter sila, umalis sila sa lugar kung saan sila na-persecute, lumipat sila sa ibang lugar, choice po nila na huwag nang ipagpatuloy yung ginagawa nila. Pero nung ginawa po ng mga early disciple, na naka-witness kung paano pinatay si Stephen, nagpatuloy pa rin po sila. So sabi dito, preaching to no one but Jews only. Pero ang problema, sa mga Hudyo pa rin sila nagpre-preach. So ibig sabihin, hindi pa rin nila naririnig yung nangyari kay Cornelius. So, dito sabi niya, men from Cyprus and Cyrene, ito yung tinatawag po natin na Grecian Jews. So, ibig sabihin, sila yung mga Hudyo na ipinanganak sa Cyprus. At meron din sinasabi ditong Hellenist, sila naman po yung, sabi dito, mga Hudyo na ipinanganak sa ibang bansa tulad ng Cyprus o Cyrene, at ang wika at kultura nila ay Greo. Kumbaga, iba na yung kultura nila kaysa sa mga nasa Judea at Samaria. So, preaching the Lord Jesus, yung pa rin, na masyado silang napopokus na sa message nila na ang pananampalataya ay para sa mga Hudyo lamang. So, paano po ito maumpisahan? Kailangang maunawaan po nila. So, pero makita po natin dito, the hand of the Lord was with them and a great number believed and turned to the Lord. Makita po natin dito, pinangalanan si Barnabas, pinangalanan si Peter, pero yung mga taong nag-umpisa dito, hindi pinangalanan. But they have been mentioned in the Bible. So makikita po natin kung ano yung purpose ng ating Panginoon. Na hindi kailangan dapat na, tawag doon, special mention ka sa lahat ng nangyayari. Kung minsan may mga tao that is working behind the scene para maging successful yung ministry ng Panginoon. So makita natin, so during the times of the patriarchs, may 5 malalaking cities ba tawag dito? Rome, Constantinople and Antioch, Jerusalem and Alexandria. Ang tanong natin, bakit sa Antioch? Bakit sa Antioch? So kung titignan po natin, bibilisan ko na lang po, sorry po ha. So Antioch kasi dito sa Syria, sabi dito, was the 3rd largest Roman city. The city was home to many diaspora. Ibig sabihin, marami mga Hudyo na na-persecute na dito nagpunta sa Antioch. So ano pa yung sabi dito? Basically known as an evil city. So ibig sabihin, maraming mga Hudyo dito, mayaman tong lugar na to, pero masamang lugar. So that is the best way na kung saan makikita natin yung pagkilos ng Panginoon. Di ba? Makikita ba natin yung power ng Panginoon kung doon siya pupunta sa isang city na kung saan mababait na lahat? Di ba? Hindi na? So, dito pinapakita ng Panginoon kung paano niya babaguhin yung isang evil city at yung mga tao within that city para magamit for His ministry. So, hinga ng malalim. So, sabi, the hand of the Lord was with them. Ibig sabihin, yung power ng Panginoon ay kasakasama nung mga persecuted Jews na nasa Antioch. Sabi dito, the enemy thinks that by persecution, they will be able to stop the disciples from preaching the Lord Jesus. But history proves them wrong. Those who has been persecuted and scattered, they fled from persecution but not from their work. Ibig sabihin, tinakasan nila yung persecution pero nagpatuloy pa rin sila. Though their suffering declined, hindi na sila nape-persecute, but their service did not. Ibig sabihin, naging komportable na sila, hindi nagiging dahilan yung pagiging komportable nila para huminto sila sa ministry. Marami sa atin, di ba? Dati, pag nakomportable na, okay na. Masaya na, hihinto na. Di ba? So, but dito, nakikita natin, pinakita dito, they have been persecuted, but they continue. Di ba? They continue their service for the Lord. Sabi dito, yes, they scattered, but they turned it into a greater and larger field of opportunity. Kaya nga po, ang encouragement sa lahat,
kapag binago tayo ng Panginoon, saan man tayo mapunta, dapat dala-dala natin yung mensahe ng Panginoon. Hindi po yun dapat naiiwan sa church lang. Hindi dapat naiiwan sa bansa kung saan ka nakakilala, kundi dapat dala-dala natin kahit saan. So, Antioch, where all the gods of antiquity were worshipped, Christ must be exalted and is indeed exalted. Kasi ano nangyari? And a great number believe to the Lord. But a great number believe to the Lord, hindi dahil magagaling yung mga persecuted, kundi dahil the hand of the Lord was with them. Yan. Pangatlo na tayo, yung paglago. Genesis, the growth. So, ibig sabihin, hindi pwede mag-umpisa ka hanggang umpisa lang. Kailangang makita yung paglago. Kasi sabi nga, the hand of the Lord is with them, so imposible na hindi lumago. Kaya nga po, yun yung patuloy natin sinasabi. Kapag tunay kang binago ng Panginoon, dapat makikita yung bunga sa buhay po natin. Hindi pwedeng sinabing, Kristiyano ka, pero 15 years na, ganun ka pa rin. There should be growth. So sabi dito, then the news of these things came to the ears of the church in Jerusalem. So nakarating na ito ngayon na dumarami na yung mga Kristiyano sa Antioch. So anong ginawa ng Church of the Jerusalem? Hindi na nila ginawa yung katulad nung ginawa nila kay Peter. Hindi na nila sinita yung mga kumikilos sa Antioch, pero ano yung ginawa po nila? They sent out Barnabas. So, ano ba yung role ng church in Jerusalem? Parang ito yung, kumbaga, main church, di ba? Main church. So, ang role nila is to shepherd the scattered flock, which now included Gentile congregations as far away as Syria. So, ngayon, naunawaan nila na hindi lang para pala sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil pa rin, yung sinasabi po natin na tawag doon, yung kaligtasan. Kaya nung narinig nilang nangyari ito sa Antioch, ano yung ginawa nila? Sa halip na sitahin uli nila, pinadala nila si Barnabas. At si Barnabas, ang pangalan niya can be translated into son of encouragement. So, si Barnabas din, siya yung tao na tumulong kay Apostle Paul, di ba? Nung matapos siyang baguhin ni Lord, di ba, sinubukan niyang pumunta sa Jerusalem para kausapin yung mga sila Peter. Pero ayaw nilang tanggapin si Paul kasi natatakot sila. Sabi nila, ay si Saul yan. Di ba, marami nang pinatay na Kristiyano yan. Kaya ayaw nilang tanggapin. Pero sabi ni Paul, binago na ako ng Panginoon. So, anong ginawa? May isang disciple na ang pangalan ay Barnabas, na ang sabi na witness ko yung ginawa ni Paul, kaya mapagkakatiwalaan natin siya. It's that same Barnabas na tumulong kay Paul to be accepted and to be acknowledged by Peter and the Jerusalem Council. Siya rin ngayon yung tutulong sa mga persecuted Christians that continually preach the word of the Lord Jesus Christ in the church of Antioch. So makita po natin, kung sabi nga, kung random lang itong story na to, hindi natin maunawaan. If we take it separately, hindi natin makikita na, ay si Barnabas pala ay ganito, si Paul pala ay ganito. Now, so makikita natin, ano yung ginawa ni Barnabas? Sabi dito, he came and he had seen the grace of God. So tayo, kapag nagpupunta tayo sa isang simbahan, ano yung unang tinitignan natin? Pagkain? Sound system, suot ng mga tao, di ba? Judgmental agad tayo, di ba? May mga prejudices tayo. Ay, hindi siya kagaya doon sa BNE. Mas malaki yung TV namin sa BNE. Di ba? Ganun ba yun? Mas maraming TV doon. Mas malaki yung aircon namin. Di ba? Ganun po ba tayo? Pero dito, na makita po natin, ang sabi sa Bible, i-describe ni Luke, na nung pumunta si Barnabas, he had seen the grace of God. Ibig sabihin, ang nakita niya, tinignan niya, is yung resulta ng pagkilos at yung ginagawa ng mga taong ito. Hindi niya tinanong, sino ba tong mga to? But what he looked at is how they serve in the ministry. So, ang paglago ng church ay dahil sa biyaya at pagkilos ng Diyos sa mga tao na patuloy niyang ginagamit para sa kanyang kapurihan.
Kaya nga po sinabi dito, di ba? When he came and had seen the grace of God, di ba? The Bible will never be wrong. Pwedeng isulat ni Luke dito, he came and he had seen the work of these people. Tama ba? Pwede niyan sabihin to acknowledge these people. Pero ang sinabi niya, he had seen the grace of God. It's only points us one thing. Without the grace of God, we will never ever be effective in the ministry. So ano pa yung sabi dito? He was glad and encouraged them. Ano yung encouragement niya? Continue with the Lord. Maganda yung ginagawa nyo, kasama nyo ang Diyos, napapapurihan ng Diyos, magpatuloy tayo. At ito rin ay kagalakan at kalakasan ng kapwa natin mananampalataya upang magpatuloy sa misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Kasi kung minsan yun nangyayari, di ba? Sa halip na matuwa tayo, anong una nararamdaman ko minsan? Naiinggit tayo. Ay, ang dami na nila. Ay, ilang sector na sila. Di ba? Why can't we be just sometimes glad at makita natin na nagpapatuloy sila? Pero ibang punto naman po yun na dumarami sila pero mali po yung katuruan. Ha? We should not be glad with that. We should be glad na nagpapatuloy sila, na yung grace ng Panginoon ay nasa kanila, yung tamang katuruan ay nasa kanila. We should be glad in that. Pero pag may nakikita tayong mali, we should be, sabi nga, a channel of correction. So dito, yun din yung gawin natin. Kapag nakita natin lumalago yung isang bahay panambahan, matuwa tayo. Suportahan po natin. So, ano pa yung makikita natin dito? Ang sabi dito ni John MacArthur, yun sa reference po natin, sabi niya, one of the biggest problem the church is matching the right man to the right job. Paano ba piliin yung tamang tao para sa tamang ministry? Di ba kung minsan yung napili na nga sila, nasa tamang ministry ba ako? Bakit ba ako napunta dito? Bakit ba ako na-join dito? Di ba? Natanong na po ba natin, para ba dito ako? Sabi dito, so ang isang tanong, how to get the right guy for the right job? Tandaan po natin, in the ministry, isa lamang po yung sinasabi dito. Bakit si Barnabas ang pinili? Hindi dahil tinulungan niya si Saul, hindi dahil, hindi dahil magaling siya, kundi ang sabi sa Bible, bakit siya ang pinadala sa Antioch? For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith. So kung mamimili tayo ng worker sa ministry, ito yung qualification. Mabuti ba siyang tao? Pag mabuti siyang tao, dapat he is full of the Holy Spirit at nandun yung pananampalataya. Amen po ba? Amen. Yan. Tuloy tayo. Yan. For the most part, the church is in the business of selecting wrong people for the right task with disastrous consequences. We are so guilty of doing exactly what the Bible forbids us to do. Di ba? In reality, ito po yung nangyayari. Wala na kasi. Ikaw na lang, Brad. Ikaw ang pinakamatanda dito eh. Di ba? Ha? Wala na, ikaw na lang kasi pwede na yan, kaya mo na yan. Di ba, nag-BS ka na ng 4 na beses, di ba? May mga tipong ganon. Kasi kailangan ng church eh. Kasi kailangan namin ng ganito. Siya yung available. Yun yung madalas na nangyayari, and it also happens to us here. Kaya nga po, we are always been reminded at patuloy pong ipinapaalala sa atin, when it comes to the ministry, hindi lamang po duty ng mga leader to select the right people for the right ministry. Hindi po yun dahil gusto lang ng leader. Dahil yun po yung prescribed sa Bible. Ang hirap po nun, di ba? Sabi yung pastor na, pastor na, yung itinulak, yung isa doon? Pastor na tinulak lang, saka pastor na, naging pastor lang kasi wala nang choice. Di ba? Hirap naman nun. So, makita po natin dito, sabi, Barnabas is the right man for the job. He came, he had seen, he was glad, and encouraged them. Bakit? Because he is a good man, full of the Spirit. So, you will not be encouraged kung wala ka nito. So, in the ministry, kaya nga po, yan yung patuloy nating itinuturo. Di ba? Dapat, ang gagamitin sa ministry, unang-una, hindi dahil sa talent, unang-una, he must be born again. Kasi a person that is born again, he has the Holy Spirit in him. Ibig sabihin, pwede siya sa ministry.
Meron nga ako narinig minsan, sabi niya, meron daw isang tatay, nag-donate ng drums sa church, pero yung anak niya lang daw yung tutugtog, sabi niya sa pastor. Sabi niya, bakit naman? Kasi nagdadrums yung anak ko, tumutugtog siya sa labas. Baka kapag tumugtog na siya sa church, maging Kristiyano na siya. Baliktad po. Dapat maging Kristiyano muna siya bago siya tumugtog. Hindi mo siya patutugtugin para maging Kristiyano. Hindi mo siya pakakantahin para maging Kristiyano. Maging Kristiyano ka muna bago ka tumayo sa pulpito. It happens sometimes. That's the reality. Kung minsan nakakatuwa, di po ba? But it happens. Di ba? Buti na wala anak si Kuya Rod dito. Yan. God wants right man for right missions. He wants right woman for the right work, and the church concern is to match the right man to the mission, to the person, and to the place. So tignan natin, Barnabas is the right man. Bakit? He had the right spiritual qualification. He had the right spiritual qualities. He had the gift of exhortation. He had the gift of teaching. He's one of them. He is humble enough to acknowledge the needs of the church. Another helper. Bakit po hin-highlight ko yung another helper? Kasi the next thing, dahil lumalago na sila, dumadami na sila, kailangan ng katulong to guide them. Di po ba? And a great many people were added to the Lord. Anong sabi? 25, Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. And when he had found him, he brought him to Antioch. Kailangan pa ba nila si Saul? Di ba? Lumalago na sila eh. Sabi nga, di ba, a great many people na. Ang dami na dumadagdag sa kanila. So, hindi na niya kailangan si Saul. So, makita po natin, why Barnabas seeks Saul in Tarsus? Anong kulang? Di po ba? So, ito yung isa sa mga realidad. If you only seek glory for yourself, you will definitely work alone. Bakit? Para lahat ng papuri sa iyo na lang. Di ba? Lumago yung church na to dahil sa akin. Di ba? Dumami yung miyembro dahil sa akin. Di ba? Kasi magaling ako eh. Kasi mabait ako, kasi humble ako. Di ba? Honest naman siya, di ba? So, makita po natin dito, sabi nga po natin, if you only seek glory for yourself, you will work alone. Kasi ayaw mo yung ayaw mong i-share yung praises na gusto mo. Ayaw mong i-share yung blessings. Diba? Pero makikita natin, and when he had found him, he brought him to Antioch. Makita natin na dahil sa acknowledgement niya, dahil sa humility and humbleness ni Barnabas, na dumadami itong mga tao dito, Christians dito sa Antioch, mas kailangan natin ng mas magtuturo pa. Equipping. At inacknowledge niya na hindi niya kakayanin. So one of the qualities of a good leader. Here comes the two biggest, no? So now, sino na yung nasa Antioch ngayon? Barnabas and Saul together with the persecuted people. So, ano po yung lessons natin dyan? For a whole year, sabi dito, for a whole year, they assembled with the church and taught a great number of people. Bago ba ito para sa kanila? Hindi, di ba? Hindi, kasi ang sabi niya, sa Acts 2:42 pa lang, ang sabi niya dito, nung una pa lang na nagbo-boom yung church, dinescribe na ni Luke, sinulat na niya, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship in the breaking of the bread and in prayers. So in Acts 11, yun pa rin yung ginagawa po ni Paul and Barnabas kasama ng mga Christian leaders sa Antioch. So sabi, assembled and taught. Assembled, ibig sabihin, they fellowship. When they fellowship, they break bread and they pray. They taught, ano ibig sabihin? Ano yung tinuturo nila? Apostles' doctrine. Wala na ibang tinuturo, apostles' doctrine. Sa Bible po, makikita po natin yan. So makikita natin, the growth of a church is a direct result of teaching and fellowshipping. We must continue to teach, preach the truth about the gospel. That is the foundation of a Christianity, and the church. Tandaan po natin, the foundation of a Christianity and the church itself is
teaching, and fellowshipping. Kasi yan po yung tinuturo nung una pa. Di ba? Acts 2:42. Yan. Christians in Antioch. Bakit tinawag silang Christian? And they were first called Christians in Antioch. Hindi po sinabing Christians in Jerusalem, di po ba? Wala. Christians in Judea. Pero una silang tinawag Christians in Antioch. Kaya nga po, ang tawag po sa kanila dati, the way. Di ba? The way. Sila po yung disciples, they are called the way. So yung Christians, a new name but it's a term of derision. Pag sinabing Christians ka dati, may kasamang panlalait yon. Di ba? Tagasunod siya ni Kristo. Yung Kristo na ipinako sa krus at namatay. Yun yung tingin ng mga Hentil. Kaya Christian. Christianity would be the party of Christ, and this was derisive mocking term. Oh, he's a Christian. Ibig sabihin, minamak nila. During that time, pag sinabing Christianity, nilalait ka. Kaya pala sinabing, what to do, Yani? Naipasok ko pa yon. Yun pala yon. Sorry. Yeah. Nakikinig ka, Kuya Rod, ha? Hindi, totoo. Di ba, Yani, di ba? What to do, Yani, yung pala yon. What I do in relations of. Yeah. So, makita natin, sabi dito, these blessed people, the disciples and early believers, turned it into something courageous or something worthy. Di ba? Yung panlalait na term, they turned it into something worthy. You and I bear the name that they died to preserve in purity. Sabi po ni Tertullian, the blood of the martyrs is the seeds of the church. Di ba? Tertullian, sabi po niya. So, sabi po dito, if you are a Christian, you wear the name of Christ. Kapag Kristiyano ka, dala-dala mo ang pangalan ni Kristo. Di ba? Ano ang reminder sa atin? Isuot mo ito ng maayos. At ano pa yung sabi? If you do not deserve it, do not claim it. Huwag mong sabihin Kristiyano ka kung iba naman yung pinapakita mo. Kasi magiging katisuran ka lang sa iba. Yan ba yung Kristiyano? Di ba ang sakit, Kristiyano ka pa naman. Yan ba yung Kristiyano? Ganyan ba yung Kristiyano? If you are a true Christian, masakit pong marinig yon. Tandaan po natin, the blood of the martyr is the seed of a church. If you are a Christian, you wear the name of Christ. Wear it well. Kung hindi mo deserve, do not claim it. Masakit? Totoo po yan. Ouch. Sorry. The church not only needed to be sound in doctrine, but they needed to have love. Pang-apat na po tayo. The groundwork, the beginning, the growth, ang paglago. Siyempre, pag lumalago ka, dapat may resulta yung paglago mo. Tama po ba? At ang isa sa mga resulta ng paglago during that time is generosity. The church not only needed to be sound in doctrine, but they needed to have love. A love that is manifested through giving. Bakit? Anong sabi dito? Then one of them, yung mga propeta nagpupunta na sa Antioch. Dati iniiwasan nila yan. Ngayon, dahil lumalago, nakikilala yung Antioch, doon na nagpupunta yung mga propeta. So, kampo natin. Here are the Gentiles showing their love to the Jews who have so long hated them. What a beautiful picture of love as a result of transformed life. So bakit po sinabing generosity? So nung may nagpuntang propeta po, dun sa Antioch, si Agabus, sinabi niya, pinakita sa kanya ng Panginoon na magkakaroon ng taggutom. So nung sinabi niya na magkakaroon ng taggutom, ano po yung naging resulta? Nagtulong-tulong itong mga nasa Antioch, Gentile church, to help the church in Jerusalem. Nakita po natin yung picture ng pagmamahal. Yung mga taong itinatakwil nila, yung mga taong itinuturing nilang masama dati, ito ngayon yung mga taong tutulong sa kanila. The transformed life, it means, hindi mo natitignan yung ginawa sa iyo dati. Di ba? Hindi ka nababawi. Di ba? Hindi ka na maghihiganti. Kasi ito yung ginawa nila sa akin dati. Maghirap naman sila. Magutom muna sila ng 1 buwan bago tayo magpadala. Hindi yun yung ginawa on the church of Antioch. Those who have been founded in the truth and in the work of God,
has love that is manifested through giving. So, makita po natin, sabi dito, then the disciples, each according to his ability, determined to send relief to the brethren dwelling in Judea. So the disciples, ibig sabihin, ito yung mga original. Pero sabi dito, this they also did. Sino yung tinutukoy po ng they? Ito po yung mga Christians in Antioch. So sabi dito, according to his ability, if they had a lot, they give a lot. If they had a very little, they give a little. They gave in proportion to what they had. And they supplied the need of those Jews in Jerusalem who had a hard time accepting and loving them. Kaya nga po, di ba sinasabi natin, kapag Kristiyano ka na, unang dapat tinuturo sa atin is yung magmahal na may kasamang pagpapatawad. Hindi pwede nagpatawad ka na, pero wag muna kitang makikita. Di ba? Pinapatawad na kita, pero bahala ka na muna. Don't talk to me. Di ba? So, hindi po ganon. Kung tunay ka nagpatawad at kung tunay na tinuruan tayo ng pagmamahal ng Panginoon, we should be able to overcome yung prejudice na yon. We should be able to overcome that hate, yung naranasan natin, in order for us to manifest the love of God sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. So, according to his ability, so ito, sorry po kasama lang, hindi ko intentionally na siningit. Sabi dito, how do we measure our giving? Diba? Kasi according to his ability, how do we measure our giving? Is it limited by tithes? Nag-tithes na ako, okay na. Diba? Check. Is it measured by our generosity? Diba? Generous naman ako eh. Diba? Kung ano yung nasa bulsa ko, yun ang binigay ko ngayon. Or parang tip lang, depende sa ganda ng preaching. Ang ganda ng preaching. Kaya pagbaba ni pastor, binigyan ng 1,000, di ba? Hindi nagustuhan yung preaching, di ba? 50 lang nilagay sa offering box. So, it must be according to our ability, not availability. So makita po natin, this is the picture of generosity. Nagbibigay tayo base sa kakayahan natin. Hindi tayo magbibigay dahil we have been, bounded by the word tithes, by the word generosity, o yung sinasabi natin, depende sa marireceive kong message. This has all taught, but the early churches teaches us, pinapakita po dito, nagbibigay sila base sa kanilang abilidad. Kung meron silang konti, konti lang binibigay nila. Kung meron silang marami, marami rin binibigay nila. So pastor, hindi na ba kami magta-tithes? Wala ba kayong abilidad? Hindi na ba kami magiging generous? Hindi ba kayo maabilidad? So yun lang po yung natin. Na kung minsan sa pag-aaral nga po, makikita natin that yung dati nating natututunan, we have been too much focused on Malakay 3:10, Luke 9:33-37. Pero yung generosity pala has been established right from the beginning of the church. Kung able kang mag-tithes, then do tithes. Kung able kang mas maging generous pa, more than the tithes, then do it. Pero wag naman ito. Wag ka lang mag-tip. Wag naman mag-tip. So, conclusion na po tayo. Yan. Natuwa na sila. biglang nabura yung baka mamaya pagbaba ko dito may magbigay. hindi po yan. Hindi po yun yung purpose nun . So, sabi dito, conclusion, so, we are the church. We are the universal church of God. So, ano po sabi dito? May not our prejudices towards others hinder us from doing the mandate given to all of us. Go and make disciples of all nations. Therefore, right now, we are God's channel of redemption. May we continue to share the good news of the gospel of Christ. May we be the right man, woman for this mission. May we be like the disciples that God used in Antioch, empowered and equipped to continually preach the Lord Jesus. May the hand of the Lord God be with us.
May God raise up more Barnabas, a good man, full of the Holy Spirit and faith, glad with their works, and an encouragement to our fellow believers. May more be like Paul, that spend time to assemble and teach. May be any church be like that church in Antioch, founded in Scripture, continually assembling and preaching the Lord Jesus, and be an encouragement and be able and willing to support fellow believers. We are the BNE Church. May the hand and grace of God be with us always. And I will quote ang ating 11th anniversary team, let us all continue steadfastly. Ano man po yung kakaharapin natin, continue steadfastly, because sabi nga po natin, ang kamay at ang biyaya ng Panginoon, kapag nagpapatuloy po tayo sa katotohanan ng kanyang mga turo, He will sustain this church. Sa pamamagitan po nino, sa pamamagitan ng bawat isa po sa atin. So if we claim that we are BNE Church, we must also claim that may God continually guide and help us to support the ministry kung saan niya po tayo inilagay. Amen po ba? Amen. To God be the glory. Sige po, let us pray.